May ibig bang sabihin nito ay bubuti na ang panahon bukas? June, sa ating mga kasambahay, may mga lugar tayo, expect natin medyo mababawasan yung mga pag-ulan. Pero may mga lugar pa rin na apektado nitong southwest monsoon na habagat. Ito kasing bagyong si Ineng ay maaaring lumayo ng tuluyan dito sa ating bansa. At kanina nga alas 4 ng hapon na mataan ng pag-asa layong 990 km dyan sa may silangan ng Dulong, Hilagang, Luzon. Sa ngayon, nasa Tropical Depression category. Pero yung track na ipinakikita ng pag-asa nito, ito nga ay papunta sa may southern part o southeastern part ng bansang Japan. At ayon sa pag-asa, wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero yung buntot nito o yung tinatawag natin na trough extension nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Luzon. Particularly, makakaranas ng mga pag-ulan pa rin yung area ng Cagayan, yung area ng Isabela, at yung ilang lugar pa rin dyan sa may area na silangang bahagi ng Luzon. Kasama na dyan ang Batanes, yung Abra, yung mga lugar na yan, Apayao. At ayon naman sa pag-asa, yung habagat ngayon at southwest monsoon, ito ay magpapaulan sa ilang bahagi pa rin ng ating bansa, particularly sa may Pangasinan, Zambales at Bataan. Diyan yung posibleng makaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. May paminsan-minsan mga pag-ulan din po sa Metro Manila, yung nalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, Pampanga, at yung Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Yung ibang lugar po sa ating bansa ay makakaranas din po ng papulupulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pero gaya po nating nabanggit, may improvement na po yung ating magiging weather condition simula po bukas, lalo na po sa may area po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Visayas. At ayon sa pag-asa, itong ating area of responsibility, medyo may posible pa rin sa mga susunod na araw. Babantayan natin kung magkakaroon pa rin tayo ng panibagong sama ng panahon. June? Mukhang magandang balita yan rin kasi marami talaga ang nag-aantay na talagang umigi na ang panahon dahil siyempre tayo, yung mga sangbahay natin nag-aabang na yung kanilang paglalaba talagang gusto nilang mapabuti pa rin, di ba? Yes, kasama kami dyan. Sabi ko na nga. Oo, tayo ay kailangan talaga natin yung iba talaga yung nabibilad sa araw ng ating mga damit dahil na mas iba yung amoy, di ba? Pero ayon nga sa pag-asa, hindi pa rin tayo ganun na makakakumbaga, babantayan pa rin natin kung sisikat man ng araw dahil may possibility na yung mga ganito ay bigla ang mga pag-ulan dahil sinasabi nga ng pag-asa, pag ganitong may El Nino, yung ating wet season, yung ating tag-ulan, medyo mas matindi yung mga pag-ulan nating maranasan talaga, June. Yung nakikita ba dyan sa satellite image na yan, dun sa may bandang, ano ba dito? West ba to, Ray? Tama ba to? West. Yung bandang sa may Luzon. Yan ba nakaka-apekto ngayon dito sa ating lugar, Ray? Oh, yes, yung ano dyan, itong yung habagat talaga yan. Actually, itong bagyong itong nakaraan. Isa pa, Hana. Oh, sorry. Talaga nagkasunod-sunod na kasi si Hana, hindi yan Kapampangan na. Si Hana, yan po ay nasa labas na ng PAR, pero meron pa siyang konting remnant, tinatawag natin. Yung remnant low ay medyo may impluensya pa dyan sa habagat natin. Kaya yung dalawang weather disturbance na yan ay nakaka-apekto at nakakapagpalakas talaga dito sa habagat. Pero concentrated na, makita rin dyan, concentrated niya dyan sa may area ng Luzon, halos. At yung flood advisory ng pag-asa sa may bandang Occidental Mindoro. Diyan maaaring magkaroon ng malalakas na mga pag-ulan din sa mga oras na ito, John. Kagandahan rin ngayon sa ating mga kasambahay, nagiging proactive na sila eh. Halimbawa, merong bagyo, aalis. Inisip kagad, kailan yung susunod? Meron bang namumuong sama ng panahon? Ganun kagad ang mga tanong ng ating mga kasambahay ngayon, di ba? Yes, June. At ang isang nakita natin na improvement dito sa ating pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan, maging doon sa ginagawa ng pag-asa ngayon, ay yung kahit wala tayong bagyo o sabihin nating thunderstorm yung meron tayo, pero meron sila nalabas na rainfall advisory. Once na yan naging orange, naging red, automatic yung mga pasok doon sa mga kanilang LGU ay nagde-decide na sila kung ito ba ay sususpend, kung ito ba ay hindi muna papapasukin yung mga estudyante dahil kahit na gano'n ang ulan, o ibig sabihin kahit walang bagyo, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha yung malalakas na ulanan. So yung rainfall advisory, importante ngayon yan na dapat din na matutunan ng ating mga kababayan na pag ganyan nilalabas na advisory ng pag-asa, talagang maging alerto tayo, June. Kasi lang, Ray, ipaliwanag mo daw bakit daw sinabi mong Kapampangan yung Hana. Kasi sa iba daw, Han eh. Sa Kapampangan ba, Hana? Oo, Hana.
Hana daw talaga ang pangalan, kaya lang Hana nabanggit. Pero hindi, yun po talaga nakalagay dun sa listahan ng pangalan ng Pag-asa na Hana po talaga yung pangalan na yan. At titingnan natin, itong yung nakaraan siguring, titingnan natin kung medyo marami kasi epekto niyan. Baka matanggal na rin doon sa listahan ng mga pangalan ng bagyo sa susunod na ika-4 na taon, Jun. Alright, dakal salamat, Ray Pelayo.